Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na po doon sa may mga backyard fish pond. Kumusta po ang inyong fish pond ngayong sobrang init ng panahon? Papakita ko rin po sa inyo kung ano pong kalagayan ng aking fish pond sa ngayon na sobrang pong init ng panahon. Hindi na po nag-uulan dito sa amin, halos mahigit na pong isang buwan. At ang init po ay sobrang napakainit talaga. Po yun, titingnan natin kung may napasok at may nalabas pa bang tubig sa aking fish pond. Bago po yun, magpapakain po muna ako ng isda. At the same time po, makita din po natin kung sila po ay malulusog ba, malalakas bang kumain. Pagka ganito po, tinutuktukan ko ng ganito para lumalapit sila. Kasi nasasanay po sila na pag tinutuktukan ay lumalapit na. Kaya kahit po wala kang bahog, ayan, kung mapapansin nyo po, mapapansin nyo, ayan, lumalapit na po sila, ayan, pagka nagtutuktok po ng ganito, lumalapit na sila. Ayan, dito po sa malapit, yan. Ayan, kitang-kita po yung ano nila, likod. Ayan, kasi dito ko po lang inahagis. Ayan. Kaya dapat po medyo malawak po yung paghagisan. Lalagay ko lang po dito yung camera para makapagbahok tayo ng maayos. Dapat po kasi nakawasak yung ano, yung bahog para makakain po lahat. Tapos dapat mabilis ka pong maghagis ng bahog. Kasi mga ganyan po paghagis mo, pagpatak ng bahog, ubos na agad. Yung mga mahihina pong kumain, yung mga nasa malayo, hindi makakain. Kaya dapat mabilis po maghagis ng bahog. Yan, tapos na po. Dito naman sa fingerlings. Mamaya po titingnan natin yung kalagayan po ng tubig, kung kaya pa ba hanggang mag-harvest po lahat kahit hindi mag-ulan. Ito po, malinaw pa siya. Puntahan din po natin yung isa na may fingerlings din. Papakainin po muna natin lahat, tapos mag-iikot tayo para makita natin kung may tubig pa. Yan, doon po sa dulo, pagkalagay ko nito, titingnan na natin kung may nalabas pa bang tubig. So ito po yung pinakang dulo namin ng fish pond. Ito po yung pinakang dulong fish pond namin. Mayroon pa naman po siyang tubig, pero hindi na po gaanong malakas yung nadaan palabas po dito sa labas mismo. Wala naman pong tagas dito sa labas, pero may tubig pa siya. So siguro po mga ano yan, mga bukal, yung mga buro-buro, kasi marami po ditong buro-buro. Ito po yung outlet niya. Ayan. Wala na pong nalabas na tubig, pero mataas pa po siya. Ito po yung pagka lumalampas po dito yung tubig, saka po sila nalabas. Pero mayroon pa po, hindi pa po siya gaanong nakakatakot. Titingnan po natin kung may napasok pa po ng tubig. Titingnan natin dun sa dulo para makita natin kung talagang ayos pa. Madamo na yung pilapil. Hindi ko po nalilinisan na at medyo po na busy nung mga nakarang araw. Ay, ito po pala, may napasok pa pong tubig. Ayan, pero hindi na po gaanong malakas. Ayan.
may napasok pa po siyang tubig. Ito naman po yung titingnan natin. Yung na-out po dito, yung na-out po ditong tubig, yung nasubra, ayan. Yun po yung napunta doon sa isa. Titingnan po natin kung ito pong fish pond na ito ay may napasok na tubig. Titingnan din po natin yung pinanggagalingan nito kung may tubig pa. Ito po palang fish pond na itong isa, ito. Dito na po iyan. Kumbaga yung tubig po na nandito sa isa, yung nandito sa isa, napasok na rin po dito sa kabila. So may outlet din po yan dun sa dulo, pero hindi ko na rin po pinalalabasan. Mamaya po titingnan din po natin. Ito po yung pinakang source ng tubig namin dito. Mahina na po yung tubig niya. Ayan o. Yan po yung tubig na napasok po dito sa fish pond, galing po dito sa buro-buro. Mahina na po siya, siguro po maraming dahon na naman dun sa unahan, kaya lilinisin po natin. Titingnan po natin kung talagang marami. Ito po yung dinadaanan ng tubig papasok dyan. Ayan. Ayan nga po, marami pong dahon. Ayan, ito lang po yung tatanggalin natin para lumakas na yung tubig. Kasi minsan po nakakaabot dito yung manok. Pinagangkaskas po nila yan. Napupunta po dyan sa kanal. Ayan, malakas pa po yung tubig, oh. Oh. Nabarahan lang po ng dahon. Ayan, gumagalaw na po yung tubig, oh. Maagos na siya. Nabarahan po kasi ng dahon. Yung papasok po dapat sa fish pond, mayroon dapat pong screen para hindi po nakakapasok yung mga ibang klaseng isda na makakahalo sa tilapia. Ayan, maagos na po yung tubig. Ayan po, oh. Maagos na po uli yung tubig. Yan lang po yung nagsusupply. Ayan, titingnan po natin dito kung malakas na yung tubig. Ayan po, oh. Lumakas na yung tubig. Oh. So, ganito kalakas. Madadagdagan po yung tubig dito sa fish pond at magsasalin po doon sa iba. Tingnan po din natin yung isang pinakadulo naming fish pond at hanggang po doon sa asola. Ito po pala, may ganito po ako. Yung parang kanal or kali. Dito po nadaan yung tubig pag sobra, dito ko po pinapadaan pag yung tatag-ulan. Dito ko po pinapadaan yung tubig para hindi na po dumaan sa fish pond pag sobrang ulan. So, ito po yung pinakang dulo namin ng fish pond. Pero hindi na po ako napalabas dito ng tubig. Doon na lang po ako napalabas sa isang pinakang dulo naming fish pond. Kasi sayang din po, wala naman na din po ditong paglalagyan. Kaya hindi na po ako dito napalabas. Ito po pala yung pinapagawa ko pong panibagong fish pond. Kaso tinigilan po muna at medyo kinapos po sa budget. Kasi po nagkuha nga po ako ng RTL na manok. Kung napanood mo nyo po sa yung mga video ko po na about dito sa asola. Ayan, yung asola po. Dati dito ko lang po yung nakalagay. Ngayon po dahil wala na pong nakakapasok na tubig or kahit po dito sa buro-buro, kasi may buro-buro po dati dito sa bato, kumulang po yung supply niya ng tubig. Kaya ayan o, kung napapansin nyo po ay nahibas yung pinaglagyan ko po ng asola. Kaya ang ginawa ko po ay sinalba ko po yung asola ko para hindi po ako maubusan, kasi importante po ito. Yan po yung asola. Dito po ako kumukuha pag naubusan po ako ng bahog na feeds. So pwede ko pong minsan po ina-alternate ko yan sa umaga feeds, tapos sa hapon naman po ay asola. Kasi po medyo matrabaho pa rin po yan, at pagkuha mo po dyan, pagkatapos mo po siyang kunin ay tatadtarin mo siya para medyo maliliit-liit. Kasi may mga malalaki po rito, katulad po nito, oh. Ito. Ayan po, medyo malaki po siya.
Ayan. Di po siya nalulunok ng tilapia pag ganyan po kaliit ay kalaki. Kaya ang gagawin mo po dyan, tinatadtad po ng itak. Yung mga malayo po sa kuryente, yung mga wala pa pong kuryente, suggest ko na lang po yung iba na medyo mahina na po or wala na pong napasok na tubig sa ating fish pond. Yung mga backyard fish pond po ay kailangan po na mag-provide po tayo ng versatile na water pump. Yung maliit lang po yun, kinakabit na lang po yun sa 24 volts na battery. Yung mga kinakabit po baga sa battery ng sasakyan, yung mga ginagamit sa truck or sa sasakyan. Ang isang karga daw po sa sa battery, kasi yung iba pong may fish pond dito na mga nakakausap ko, nagkwento po sa akin, ang isang karga daw po sa battery ay iisang araw. Pagkatapos po ng isang araw, magkakarga ka na naman ulit. Pero pag naglagay ka naman po siguro ng tubig ng maghapon sa ganitong fish pond, okay na po yun. Hindi ka man na po yung talagang naka-maintain na. Depende po kung yung fish pond nyo ay maraming tagas. Kaya dapat po yung fish pond na ganito, dapat po wag nating hayaan na mayroong tumatagas na tubig. So yun lamang po, maraming salamat po. Salamat po sa pagpanood ng aking video. Sana po ay wag mo pong kalimutang mag-share, mag-like at mag-follow. Thank you po. More power. God bless.